Hello mga lods, at welcome back sa ating munting channel. Another day, another vlog, another solar ano na naman tayo ngayon, setup, no? At meron tayong pasyente dito or client na bumalik. So ito yung pinalitan natin ng MPPT. So ang problem ngayon, bumalik siya ay hindi na umaandar itong inverter, sira. Siguro nagka-overload. So ito yung improvise natin kung matatandaan nyo sa video natin na solar power generator. So gusto niya ipa-improvise sa atin ulit. Ngayon nag-upgrade na siya ng toroidal. So ito tatanggalin na natin to. Pati itong battery na GSL. So huwag kayong bibili ng ganitong brand mga lods. Napakapangit na battery. Maraming maraming bubog sa loob. So ayan, ito yung papalit natin na inverter. Tatanggalin natin laman loob nito and then i-ano na lang natin dito. Ipit sa casing niya. So ayan. Ano to siya? Bagong model ng SNAT, no? Ayan, no. 1 kilowatts 220 BC 60 Hz 220 BC 60 Hz DC input 12 volts DC. So ayan, bagong model. And then dito naman yung sa battery natin. Gumamit tayo ng dalawang Solar Home LiFePO4 battery na 12.8 volt 128. So magiging 240 ito kasi ipaparallel lang natin itong dalawang battery. So magiging 240 EH yung ating battery, no, or ampere hour. So kasi gagamitin to sa nila, sa electric fan, ilaw at saka sa kanilang Wi-Fi bendo, no. Meron silang Wi-Fi doon na 24 hours daw gumagana. Wala kasi silang kuryente. So kaya sabi ko invest na lang tayo sa battery. Gagawin natin dalawa para matagal malobat. Ito lang sinadya ko, ito lang yung in-order ko na 12 volts. Hindi na ako nag-order yung buo talagang 280 EH kasi baka baka hindi magkasya dito sa niya sa loob. So ito ngayon at magkasya lang itong dalawa. Pagkailagay natin sa loob. So, ayan. Ayan. So, continue lang tayo mga lods. So, bago natin ito simulan mga lods. Ay, baka hindi ka pa nakasubscribe dyan. Pa-subscribe na po sa ating munting channel. At pakit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So, yung materials natin, 1 kilowatts na SNAT off-grid inverter. And then, Solar Home na LiFePO4 battery, 12.8 volt, 120 EH. Bali, dalawa. Tatanggalin natin to. At yun ang ipapalit natin. So, continue lang tayo mga lods. So, ay mga lods, ito po yung laman ng ating SNAT na 1 kilowatts. So, ayan. So, tatanggalin natin tong laman nito and then lilipat natin dito. So, natanggalan natin tong inverter na to. So, laki din pala nito. Kaso nga lang, hindi toroidal. Nakita yung watts. So, mamaya na yan. Tingnan natin. So, ito, tanggalin natin to ngayon. Itong lahat ng loob. Lipat natin dito. So, ayan. Yung transformer, magbubutas lang tayo dito sa, siguro, dito sa gitna. Then, sa kabilang side, yung natin. Yung ating board. So, ayan. Lipat natin. Mag-multitasking technician na tayo. Hindi lang tayo focus sa repair. Gawa din tayo ng mga DIY na solar setup. Yan. Hindi ko kaya ng natin. Grabing higpit. Grabing higpit. So,
Mag-improvise tayo ngayon. Kasi pag ilagay kasi natin ito buong inverter, hindi magkasya. Kasi mas malapad itong inverter natin. Ayan o. Pag ilagay natin siya buo, ayan, hindi siya ma-close. Ayan. Hindi natin siya ma-close. Lumagpas. Okay, ito yung paraan natin. Tanggalin bago sasalpak. So, tinesting naman itong inverter bago natin inano. Grabing tigas. Yun. Tapos pa natin, tanggalin muna natin. So, lagyan din natin yun ng pan doon, ha? Yung doon. Yung dito. Ayan. So, ito continue lang tayo. Ano ko lang muna lahat. So, ito na mga lods. Nabutasan na natin para sa ating blower. Ayan o. So, dito yung blower natin, ano. Tapos, dito nabutasan na din natin yung para sa board. Ito dito. Yung sa transformer natin. So, ito, salpak-salpak na lang tayo ngayon. Dito yung ano natin, board. So, lagyan lang natin ng spacer. Ayan. And then, yung blower natin dito. So, ayan. Ayan. Ito, salpak na natin para matapos natin ito bukas. And then, napapadala na natin sa Hulo ulit. Sa Hulo to, no? Hulu, Zamboanga City. Zamboanga del Sur. So, ayan. Continue lang tayo ulit. At ilagay ko na lahat. So, ayan mga lods, at natapos na nating ilagay. So, ayan, nagbutas tayo dito para kung saan pasukan ng hangin. So, ayan na siya. So, ayan, ilagay na din natin yung galing sa battery na wire papunta dito sa ating inverter. Ito yung transformer natin, nailock na natin. So, ayan, saktong-sakto lang talaga. So, may space pa dito. So, yung LCD, bukas na lang natin to idikit kasi hindi na tayo pwede mag-grinder ngayon, gabi na, maingay. So, ayan. Dito yung LCD bukas, lagay natin. Tatabasin natin yung front panel ng inverter. Yung casing niya, Then, i-rebit na lang natin dito. So, yan yung battery natin, nakaparallel. So, yung isang dulo na galing doon sa ating dito. Kaya dito natin kinonect sa kabilang dulo. Then yung positive naman dito sa kabilang dulo. So ayan, nakaparallel lang yan. So ang sa akin kasi nito, kaya ginanito ko yung battery din, may purpose din ako Kasi yung client natin baka in the future mag 24 volts siya. So at least ready na yung battery natin. Hindi na siya bibili, no? Kasi yun sana yung plano namin, 24 volts. Kaso, medyo mababa budget ng customer, kaya napunta kami dito sa 12 volts. So, ayan. Next target niya kasi is gusto niya lagyan ng rep. Pero sabi ko sa kanya, ang suggestion ko ay, kung gano'n naman ang mangyayari, ay gawa na lang kami ng ibang system. So, ayan. Yun yung suggestion ko. Kasi, iwan ko lang kung ano siya. Magiging okay siya doon sa suggestion ko. Kasi sayang din kasi to, sirain na naman, no? So, kung gusto niya man, ay itong battery lang yung kukunin namin, and then palitan namin ng ibang 12 volts battery ito. So, ayan, tignan na lang natin kung ano yung kung ano yung kalalabasan. So, yung
Yung circuit breaker sa input, nailagay na natin dito. Ito. Ayan, meron na yan. Ito, dumaan sa ating high and low voltage protection. High and low voltage protector. So, yan yung blower natin. Saktong-sakto talaga. Galing talaga. Pag matalino ka, matik na. So, may spacer yan lahat. Nilagyan ko. Para hindi magka-ground sa ilalim. At saka yung blower din natin, tama lang din dito sa ano. Sinukat din natin yan kanina. So, ito yung mga gamit natin pang DIY. So, yung mga tools natin. Kalat tayo ngayon dito. Bukas lang ako maglinis. So, yan. So, testing muna natin, ano. So, yan. Pakita ko sa inyo. So, natin. Ito yung pala. So, solar panel. Then, kung may extra battery si customer, pwede siya maglagay dito. So, ayan. So, natin. So, ayan, nag-on yung natin, oh. So, yung ating controller. So, yan yung program, oh. LVD niya is 10.4. So, natin. I-divide natin sa cell. Pero sa tingin ko, hindi na ito malulobat ng ating customer. Hanggang umaga na to. So, tignan natin. So, 10.4 divide divide 4. Divide 4 pala. So, 2.6 yung cell. LVD, no? O low volt discharge. So, ayan. Kasi yung naman talaga, recommended ng cell pag brand new is 2.5. Pero 2.6 goods na yan. At saka si BMS na yan bahala. May program naman din yan si Dali. Kung hanggang saan lang yung kaya niyang ibigay, ay hanggang doon lang din. Magka-cut off na din yan siya automatic yung ating BMS. So, ayan. Yan na. Nag-on na. So, try natin yung inverter natin kung gagana. So, power natin. Ayun, oh. So, yun. Gumandar na yung blower natin. Ayun. Nagbigay na ng kuryente. So, ganyan lang kadali mga lods. Kung nakasanayan mo na mag-DIY ng mga solar, hindi ka na mahihirapan. Mabilis lang po talaga. So, ayun. Nag-click na din yung natin. Yung ating high and low voltage protector. So, ayan, goods na. So, panel na lang kulang. Then, pwede na natin ito ipadala sa barko. Kasi barko yung magdadala nito. Padala natin sa hulo. Kasi andun na kasi si customer kanina umuwi. At hindi niya talaga nahintay ito. So, ayan, oh. Meron tayong output na 219. So, maganda yung tignan bukas dito. Dito na yung panel ng LCD ng inverter. So, yung casing, andun na. Casing ng ating So, ayan, continue lang tayo bukas mga lods. So, ayan, success yung natin. DIY. Lipat bahay. Ito yung literal na DIY talaga. Ayan yung inverter niya. Oh. Wala na yung kwenta. Mas matibay ito eh. Mas matibay ito ganitong klaseng inverter toroidal. Huwag lang talaga mag-short see. Depende na kay customer. Pero nandito naman, ito naman yung magpo-protect sakali. Tester natin kung may output. So, ayan, meron na. 222. So, hindi ko alam kung sino accurate sa kanila. Ito dito, 219. Sa inverter, 220. Sa inverter na lang tayo susunod. So, ayan. Pahigop yung natin yung blower natin. Kasi pag pahila kasi, medyo mahihirapan si inverter. Kasi yung ventilation nito ay cover na cover yung So, at saka yung natin, may blower din to. So, ayan. Continue lang tayo bukas para sa LCD. And then, tapos na tayo sa ating project. Patayin na natin ulit. So, ito bukas, ipo-program ko pa to. Para magkatugma sila ni ito.
Ayun. So, bukas na natin to continue. Dito natin ilagay, baka mag-ihian ng pusa. Breaker, patayin natin. Ayan, continue na lang tayo mga lods. So, ayan mga lods, ito na yung LCD natin. Ayan, naputol na natin dun sa ano natin. Pininturahan natin ng itim para babagay sa ano. Hindi sari-sari yung ano. So, ito na yung ano niya. So, ayan. So, na-blower na din natin to. Baka may mga exist na mga pinag-cut-cutting natin na mga metal. Ayan o, ganyan lang. So, sarap. Mas nakaka-challenge pag gumawa ng ganito mga lods. Kahit sa amplifier naman, yung kung mag-DIY tayo, nakaka-challenge eh. Pagod nga lang, sakit sa likod. Pero okay lang, trabaho naman to. Ayan. Ito, dikit na natin. I-rebit na natin to. Ayan, naka-ready na yung mga butas niyan. So, ito na mga lods. Natapos na natin. At ayan, na-rebit na din natin. Then, nalock na din natin ulit itong ano natin. Ating voltage current protector. So, ayan. So, hindi pala sila same ng ano, yung isa-isa kong inverter. Hindi pala sila same ng butot. So, pinalit ko na lang dito. So, ayan o, yung ano natin. Iba pala yung ano niya, sa power, sa left side, sa right side, and then dito. Sa left side yung kanyang ano, power. So, ito, on natin. Yung testing natin ngayon sa ano, sa ating washing, ano. Or ano pwede natin i-testing dyan. Or grinder ba? Pwede, may grinder tayo dito, or blower. So, ayun. Power natin. So, ayun na. So, yung baterya natin, nasa 100%, 13.1 yung battery natin. Power natin. So, na-program ko na din itong inverter natin. Na-set ko na din yung LVD. At saka yung ano niya. Basta lahat. Ito, 4.2 nilagay ko. Yung ampere na ang output niya. Limit, no? So, ayan. Ayan. Ito, testing natin. Meron tayo ditong grinder. Try natin kung kaya ng ating try natin. Kasi ano to, malaki tong ano nito, nagsi-surge current to ng 800 eh. Bakit walang output? So, gumagana na yung inverter natin. Sa ano pala? Oh, hindi siguro abot. Dito tayo sa kabila. Testing natin kung kaya, kung hindi mag-alarm. So, ayan. Kayang-kaya yung grinder. Pwede mo na siyang gamitin, ano. Kung meron kang ginagawang, ano, nagko-contract ka. Ayan, pwede mo na siyang gamitin. Kasi malaki yung battery natin. 240 ampere hour yan, eh. So, tas ang ilulod lang naman dito ni customer natin ay wifi lang man, at saka electric fan, TV, ilaw, yun lang. Kayang-kaya na yun. So, ayan. Okay din yung gawa natin. Parang factory lang din yung gawa. So, hindi na ako bumili ng ano, ng controller. Ito lang yung ginamit natin. Kasi mas maganda to eh. Kumpara doon sa MPPT na 20 ampere or 30-40. Mas ano kasi to eh. 60 ampere to binili natin. Ayan, 60 ampere ito. Ayan o. LM6048. So, 60 ampere, 48 volts. So, kaya niya hanggang 48 volts. So, ayan. Goods na, goods na. May problem ata itong ano, palitan nga natin to. Parang nangingitim, oh.
lumina. Ito bago kasi itong pinalit natin nung una, bago. So, palitan na lang din natin to ngayon. So, ayan, tapusin na lang natin yung video natin mga lods. So, ayan. At thank you for supporting my channel mga lods. Ano? So, ayan, maraming salamat. At nandiyan pa rin kayo. Kahit kaunti lang yung nanonood sa atin, walang problema. Ito, gagawin natin to next Blue Tea. Bumalik sa atin, nasunog. Iba na naman yung problem. So, ayan, thank you mga lods sa walang sawang suporta sa ating muling channel. Dito sa ating Ortec TV. Thank you sa sa inyong lahat. At yung gusto pa-shoutout dyan, comment lang sa baba ng ating video. At ayun. At Diyos mabalos mga lods, magandang buhay. Bye-bye.